Sa bawat henerasyon ng Philippine basketball, laging may isang big man na lumalabas. Isang player na hindi lang skilled, kundi may presence, may aura, at may laro na kayang mag-angat ng buong bansa. At sa panahong to, may isang player na stand out sa lahat. Carl Tamayo. Tahimik, hindi nagyayabang, pero yung laro niya, malinis, matalino, at nakakatakot kapag tuloy-tuloy pa ang development. At ngayong nasa Korean Basketball League siya, ibang Carl Tamayo na ang nakikita natin. Mas kumpleto, mas mabilis, mas agresibo, at mas confident. Hindi na siya yung college star na puro potential. Ngayon, nagiging reality na yung potential na yon. Ngayong linggo lang, consistent double-digit scoring, solid rebounding, at mas fluid yung galaw sa pick and pop, post-up, at mid-range. You can see that he can shoot from the outside, attack face-up, and play at a fast pace kahit big man siya. At dahil doon, baka siya na ang best power forward na na-develop ng Philippine basketball. Pero totoo ba? Paano siya ikukumpara kina Danny Ildefonso, Ranidel De Ocampo, at Kirby Raimundo? At doon tayo papasok ngayon. Carl Tamayo right now in the KBL is playing the best basketball of his career. Consistent scoring, efficient shooting, at mas fluid ang kilos sa bawat possession. Nakikita mo agad, mas agresibo, mas mabilis, at mas komportable na siya sa sistema. Double-digit scoring in multiple games, mas kumpiyansa sa 3-point shot, mas decisive sa face-up at mid-post attacks, mas active sa rebounding at defensive rotations. Nagiging reliable option sa pick and pop at spacing. Yung dating promising big man, ngayon nagiging legit modern power forward na swak sa international level. Makikita mo sa laro, hindi siya pilit, natural, mabilis mag-adjust, at nag-i-improve kada laro. At dahil dito, may mga nagsasabi na baka siya na ang susunod na Pinoy power forward na may pinakamataas na ceiling. Ngayon, dito napapasok ang comparison. Unahin natin sa background. Danny Ildefonso, demolition man ng San Miguel Beermen, 2-time PBA MVP, 8-time champion, at kilala sa post moves, footwork, prime example ng old school power forward, lakas, sipag, fundamental moves, at pure efficiency. At kung naabutan mo ang prime niya, grabe ang arsenal. Yung baseline spin move niya, automatic. Sa post, master siyang magbasa ng depensa, isang shoulder fake, isang drop step, spin move, tapos finish. At nung nag-mature ang laro niya, nagkaroon pa siya ng reliable perimeter jumper, kaya mas naging unpredictable at mas mahirap bantayan. Pero kung pag-uusapan ang bilis, versatility at shooting, advantage si Tamayo. Mas modern ang skill set, mas positionless. Ranidel De Ocampo, ang stretch forward na nag-evolve ang laro. Isa sa pinaka-importanteng Gilas Pilipinas player ng 2010s, 6-time PBA champion, Gilas veteran, at kilala sa clutch shooting. Ito na yung power forward na may spacing, playmaking sa high post, at deadly pick and pop jumper. Bridge siya between old school physicality at modern stretch big versatility. Si RDO ang blueprint ng modern power forward, stretch shooting, playmaking at timing. Pero si Tamayo, mas mabilis, mas mataas, mas maganda ang timing, at mas natural sa face-up game. RDO easily wins in experience and basketball IQ, tested veterans, lalo na sa international competition. Pero dahil bata pa si Tamayo at nagsisimula pa lang ang pro career niya, hindi pa natin pwedeng tapusin ang usapan kung ceiling ang pag-uusapan. Mas mataas talaga kay Carl. Malayo pa ang pwedeng maabot ng laro niya. And last but not the least, Kirby Raimundo, ang Kevin Garnett ng Pinas, 4-time PBA champion, PBA 50 greatest players, Team Pilipinas veteran na sumabak sa international competitions bago pa ang Gilas Pilipinas. Hindi lang scorer si Kirby, may finesse, mataas na basketball IQ, at maaasahan sa offense at defense. Parte siya ng early modern power forward shift noon. May mid-range, may face-up game, may handle, at kayang sumabay sa mas mabilis na pace ng liga. Pareha sila ng galawan ni Danny Ildefonso, pero mas may finesse si Kirby. Silky ang mid-range jumper, malinis ang footwork sa post, at lagi siyang tama ang timing sa bawat atake. Hindi man siya explosive, pero sobrang efficient at sobrang talino maglaro. Isang forward na sakto sa transition ng PBA mula old school physicality, papuntang modern spacing at skill-based approach. At pagdating sa comparison,
Kirby was finesse, mid-range, post moves, versatility. Pero si Tamayo, he takes that mold further. Same finesse, pero may mas magandang agility at mas malaking frame. Kung si Kirby ay smooth, si Tamayo ay smooth, pero may extra pop at explosiveness. Ngayon, punta tayo sa real talk. Bakit si Carl Tamayo ang pinaka-special? Hindi dahil hype, hindi dahil bata pa, kung hindi dahil sa complete package na bihira sa Pinoy big man. Una, agility. Para sa 6'7", 6'8 frame, sobrang gaan ng paa niya. For a big man, he can bring the ball down the court surprisingly well. Nakakakilos na parang small forward. Pangalawa, natural ability. May instinct sa spacing, movement, at timing. Hindi filit, hindi robotic, may natural feel sa laro. Body size plus height, mas malaki, mas mahaba, mas modern big man build kumpara sa karamihan ng Pinoys. Ito yung type ng katawan na swak sa international basketball. Quickness and speed, transition offense, face-up attack, pick and roll switching, nagagawa niya lahat. This is what separates him from the older generation of Filipino power forwards. Kaya nga sabi ni Cho Sang-min na coach niya sa LG, naiiba si Tamayo sa ibang Filipino big man. Kasi ito skilled at simple lang maglaro. Panglima, shooting. May 3-point range, may mid-range pull-up, may spot-up, may pick and pop. Hindi one-dimensional. At ang panghuli ay ang post moves. Drop step, fadeaway, spin at face-up jab steps. Smooth pero decisive. Ito yung reason bakit sa nakikita ko, Carl Tamayo is on track to become the best power forward in Philippine basketball history. Hindi pa tapos, hindi pa final, pero yung trajectory sobrang taas. At bakit ganito kataas? Kasi nasa kanya halos lahat ng katangian ng isang all-time great power forward. Hindi ito napapansin ng iba, pero iba talaga siya. At ang pinaka-importante, bata pa siya. Kung ganito na siya kapolished ngayon, paano pa pag nag-peak o kung isipin mo na nasa peak form na siya ngayon, uma-average ng 25 plus points laban sa mortal nating karibal na mga Koreano sa liga nila, gaano pa katagal tatakbo ang peak niya? 24 years old pa lang siya. Kung si Danny ay yung power at fundamentals, si Kirby yung finesse, at si RDO yung modern skill plus IQ, si Carl Tamayo ang kombinasyon ng lahat ng yon. Kung baga sa Dragon Ball. Pag fusion mo yung tatlong prototype, ang kinalabasan si Carl Tamayo. Wala siyang katulad. Isang complete package na pwedeng mag-evolve beyond every power forward we've had. Sa ngayon, oo, hindi pa nagagamit ng husto ng Gilas ang full potential ni Carl Tamayo. Parang nasa bench lang yung isang weapon na may bala, pero hindi pa pinuputok. Pero para sa akin, kailangan na talagang i-maximize ni Team Cone ang paggamit kay Carl Tamayo. Lalo na kung ang goal natin ay tulungan si Justin Brownlee sa scoring load. Hindi pwedeng lagi si JB ang tagabuhat. Kailangan niya ng katulong na big man na may shooting, mobility, at offensive threat. At si Carl ang pinakaswak doon. Gets ko yung perspective ni Coach Tim. Maliit si Carl kung ang katapat niyang power forward ay mga Oceanian, Middle Eastern, American, or European teams. Tama naman, ibang klase ang physicality at laki nila. Pero ang hindi dapat makalimutan ay ito. Kapag East Asian teams ang kalaban, China, Korea, Japan, Taiwan, Carl can compete. And in my opinion, he can even dominate. Kung kaya niyang mag-MVP level performance sa KBL na mas physical pa nga kaysa sa ilang Asian national teams, bakit hindi natin i-apply sa Gilas? Ang kailangan lang hanapan ng paraan ni Coach Tim kung paano siya i-insert sa rotation. Hindi kailangan every game, pero kailangan may mga specific matchups na siya ang primary weapon. At mas logical nga na sila. Yung mas bata, mas mabilis, mas athletic ang mag-chase sa defense kumpara sa mga veterans na obvious na pagod na sa international pace. Kung gusto ng Gilas maging future-proof, hindi pwedeng puro veterans ang sandalan. Kailangan ng umangat sina Carl at ang new generation. Hindi ito hype. This is simply maximizing what we already have. Sa bawat tirang tumatama, bawat galaw na lumalalim, para bang unti-unti niyang binubura ang dating limitasyon ng Pinoy big man. Tahimik siyang umaangat, walang yabang, walang ingay, pero ang laro niya
malakas ang sigaw. Kung magpapatuloy ito, darating ang araw na hindi na siya tatawaging future ng Philippine basketball, kundi standard ng kung ano ang dapat maging Pinoy power forward. Hindi pa tapos ang kwento, pero ngayon pa lang nagsusulat na siya ng sariling kasaysayan. At kung susundan niya ang landas na ito, hindi lang siya magiging isa sa mga pinakamahusay, kundi ang best power forward ng modern era ng Philippine basketball.